iPod, then can we raise our hand and magnify the name of the Lord and shout unto God with the voice of triumph? Come on, hallelujah! Hindi mo lang naririnig, mga kapatid, pero naririnig ng iba ng sigaw mo para sa Panginoon. Shout unto the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Oh, blessed be the name of the Lord. Amen. At midnight, Paul and Silas. You may be seated. Paul and Silas were called by God. Tinawag sila ng ating Panginoon. And to take the gospel into the region of Macedonia. But when they arrived, they were met with opposition. If you go back and read the 16th chapter of Acts, you will discover that Paul has a vision at Troas. The vision involved a man from Macedonia crying, "Come over into Macedonia and help us." And so, there is a connection between Paul and vision and Troas, and his visit to Philippi. There is a connection in there. There was a woman by the name of Lydia who was converted. The Bible says that the young girl being the followed Paul and Silas every day as they made their way to the house of prayer. Luke says that she was a fortune teller. But there she is following Paul and Silas, doing things for these things, mga kapatid. But the young lady has a right message, but it was coming from a wrong source. Paul was concerned about her. The Bible say it's back him in his spirit. So much so that one day he turns and say to this young, or shall I say that the unclean spirit within her, that he said, "In the name of Jesus Christ, come out of her." Why? There is power in the name of the Lord Jesus Christ. Means to say, the word says she was delivered from the very hour. Now, the problem is the master who were profiting from her saw that Paul had brought the end of the meal ticket, and they were not happy about it. Hindi masaya ang nangyari na nabago itong babae na ito, mga kapatid. Means to say that Paul and Silas arrested for what they are doing. Kung ano ang ginagawa nila, mga kapatid, sila po ay naaresto sa pagkawala ng kanilang negosyo na itong babae na ito. They brought before the magistrate and trumped and charged. They were beaten and thrown into jail. The only thing they were guilty is preaching the word of God. Used by God, mga kapatid. Siya lang ang kanilang pong pagkakamali na kanilang iniisip, mga kapatid. If you are doing good things in the presence of God and you are persecuted, you need to bless the Lord. You need to praise Him. You need to do good things. Continue to do the will of the Lord. Huwag kang manghina, huwag kang madismaya, kundi bagkos gawin mo ang nararapat para sa Diyos.
to deliver this young lady from demonic possession. But how many know today that they will get delivered from something? Everybody is not going to be happy. Hindi natutuwa ang mga iba sa atin na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi natutuwa ang kapitbahay mo na ikaw ay laging palasimba. Hindi natutuwa ang iba mong kaibigan na ikaw ay laging naglilingkod sa Panginoon at nananalangin, mga kapatid. If you free from all addiction, you need to give thanks to everything that He has done in our life. Not everybody is going to share excitement sa iyong pagbabago. Hindi, mga kapatid, meron dyan, hallelujah, na hindi masaya sa kanilang pong iyong pagbabago. Pero salamat sa Diyos, tayo ay binago ng Panginoon. Salamat sa Diyos, tayo ay niligtas ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang pong katapatan sa buhay na natin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bagamat man ng iba sa atin ay galit, pero ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na matapat. Hindi ka pababayaan. Come on, let's magnify the name of the Lord. So here they are, beaten, blood all over, their body broken, laying in a Philippian jail. But one of my sermon in Vancouver, they said, but my God shall supply all my needs. Nagmula nung naglingkod ako sa Panginoon, hindi ako pinabayaan ng Diyos. I said, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. I don't know about you, but hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Paul and Silas, they are in the jail. Hindi pinabayaan ng Diyos. I said, hindi pinabayaan ng Diyos. Amen. What's so special, mga kapatid, in the midnight? We know that Wilson Pickett said he was gonna wait till the midnight hour. And also Mario Mulder, and well known at Gladys Knight, she said, takes the midnight train to Georgia. But what makes midnight so special? We know that midnight is the darkest part of the night. Because 1 second after midnight is a brand new day. Masyado ata malalim yung English ko. I think we need to understand that the Bible said, weeping may endure but for a night, but joy cometh in the morning. Ngayon, iiyak ka. Ngayon, hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Nagtatanong ka sa Panginoon. Malapit na ang bukas, mga kapatid. Darating na ang iyong minihintay sa buhay. Darating na ang mga bagay na pinapanalangin mo sa Panginoon. Huwag tayong susuko sa Diyos. Lagi tayong maglingkod sa Panginoon. You know what happened? Alam ng karamihan, mga kapatid, maliban yung mga kabataan. I was a victim of earthquake in 1983, August 17 at 8:15 in the evening. Alala ako, mga kapatid, lumindol. Wala akong mapuntahan, mga kapatid, at yung tatlong palapag ay bumagsak. And then, yung isang bakal galing sa taas, tinusok sa likod ng tuhod hanggat bumaon sa lupa. At sabi ko, paano ako ngayon makalabas dito?
Yun ay hindi pa ako naglilingkod sa Panginoon. It means to say, when I die in that moment, I know it already na saan ako pupunta. When I say this, when there is a God that saved, prove unto me, and I will serve you to the days of my life. And you see the testimony, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. When I say that, rescue will come. And they pulled me out, mga kapatid, at 8 o'clock in the morning. 8 o'clock in the evening and 8 o'clock in the morning. They put me in the hospital. Walang ginawa. Inilagay ako sa Bilo na hospital. Ay ito, pinutol nila, mga kapatid, yung paa. Above the knee. Sabi ko, nung pumunta ako Manila, 2 paa. Uwi ako sa Ilocos, 1 na lang. Unang isipan ko, paano ako ngayon mag-asawa? Sino magkakagusto sa akin? Sabi ko, Lord, help me. Mawawalang lahi ko. And then, pag uwi ko sa Ilocos, sabi ng aking kapatid, you need to be baptized in Jesus' name. Yung mismong kapatid ko nagsabi, you need to be baptized in Jesus' name. At nung nabautismo ako sa pangalan ng ating Panginoon, then the story began. Na gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon. Sabi ng mga barkada ko, hindi masaya. Dahil ang kainuman nila ay mawawala na. Ang kanilang pong mga kalukuhan ay mag-ending na. Dahil ang kanilang leader ay nabago na sa Panginoon. Yung dating bumabato ng simbahan, sabi ko, nandito na ako, wag na kayong bumato. Alam ko kung sinong bumabato yung simbahan. Naalala ko yung preaching ni Pastor, yung isa na lang ang kulang mo. Oh, binabato kami, mga kapatid. Sabi ni Pastor, sabi niya, huwag kayong mag-alala, yung bato na naiwan dyan, gawin na natin simbahan. Ngayon, yung bato, naging simbahan. Salamat sa Panginoon, pero mahirap niyong isang paa. Sino sa inyo isang paa dito? Wala, 2. Mahirap kaya? Nung nag-Bible school ako, yun ang laruan nila. Saan na si Brother Ubaldo dito? Taas ang kamay. Yung tatay mo, yung nanay mo, muntik na namatay. Dahil alam niyo, si Pastor Steve, kinuha niya, wala nang kulungan noon dahil pauwi na kami. Nilagay niya sa girls' dorm. Nilagay niya. Lumabas yung nanay ni Pastor Brother Ubaldo. Lumabas. Ako, revival sila sa loob. Hanggat tinagis nila sa labas. Kaya nung pumunta akong Canada, duct tape, lahat. To make the long story short, nakaaral kami. Ganon din ang ginawa nila sa Acts. Nilaro-laro. Ano kaya kaat nga nito? Nung nandun ako sa Acts, siyempre, papayuniring na kami. Kailangan ko ng kasama sa buhay. Di may naispatan akong magandang dalaga sa Acts. Sabi ko sa kanya, talagang ikaw ang pinili ng Diyos. Sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, Brad, hindi tayo magtatagumpay pag ikaw partner ko. Maghanap ka na lang ng iba. Sabi niya sa akin, aray ko. Sabi ko, wala nang pag-asa to. Uwi na ako, magpastor na lang ako. Nagpastor ako sa Kabugaw. Siyempre, mga awit tayo, di ba? Sponsor ko, lahat nasa Hong Kong, nasa Canada. Siyempre, magre-report ako.
May nabighani? Hello? Nabighani. Biro mo, awit ko noon, umaawit ako mga kapatid, yung Glenn Villarin. Glenn Villarin na tunog mga kapatid. Amen. Dahil yun ang pinag-aralan, yun lang ang alam kong awit eh. Yun noon. Wala na, matanda na yung truth eh. Salamat sa Panginoon. Amen. Binigyan tayo ng talento na ganyan. So means to say, mga kapatid, sinagot niya ako, wow. Woo! Sabi ko sa sarili ko, gwapo pa rin ito. Meron pa rin na naitigkol. Handa pa lang. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Dahil bakit mo ako sinagot ka ako? Di mo pa ako nakita. Bakit mo ako sinagot ka ako? Ay, tanungin mo sa Panginoon. Sabi niya, tanungin mo sa Diyos. Kung ako lang mamili sa'yo, ay, baybayang ka. Kung nalakanyak ka. Madi. So, means to say, napaibig sa akin dahil sa Diyos. Kaya mga lalaki, pag hindi ka sinagot, may mas magandang bibigay ng Panginoon. At pag ikaw ay nabigo, umalis ka, talo ka. Pag ako umalis noon, wala. Wala ako ngayon. Ngayon, wala ako. O salamat sa Panginoon. Amen, dahil biktima ako ng earthquake. Kaya kunting yanig lang. Kaya nananalangin ako kanina doon sa, nung pinasok ako sa 5th floor, Lord, wag mo na, uwi mo na ako. Tuwing aakyat ako ng building, mga kapatid, yung lindol, mga kapatid. Alam ko, Bible study kami Siyempre, ikaw leader, Bible study kami sa Vancouver, nasa 15th floor kami. Bible study kami, mga kapatid. Lumindol. Gumanon, no? Siyempre, ayaw nila na makita, matakot ka. Sige lang, mga kapatid. Sige lang. Gagabayan tayo ng Panginoon. Pero ako na yung una, mga kapatid. Nung bumabaan ako, wag na tayong bumalik doon. Salamat sa Panginoon. And when, kaya nga itong dalawa, mga kapatid, when the earthquake na nangyari sa kanila, why, mga kapatid, why the earthquake come? Pag ang Diyos ang magpadala ng lindol o yung earthquake, mga kapatid, walang masisira, mga kapatid, na buhay, kundi bagkos kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Pag ginayanig na ang iyong tahanan, na hindi man yanig sa natural, mga kapatid, na pagyanig ng mundo, mga kapatid, pagyanig na ng sakit, yanig na ng kawalan, mas lalo tayong maglingkod sa Panginoon. When you're midnight, mga kapatid, na katanungan sa buhay, darating ang bukas, hindi lang ganito ang buhay, mga kapatid. May inilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang ganito ang buhay, mga kapatid. May mas maliwanag pa sa kinabukasan na inilaan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi lang kahirapan, mga kapatid, ang hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Mahirap ka ngayon, may hinanda ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Come on, everybody, say praise the Lord. Amen. If your midnight situation in life, hallelujah, meron pagyanig ng Panginoon, gigising na tayo at magpupuri na tayo sa Panginoon dahil darating na ang mirakulo ng Diyos. Nakita niyo yung miracle ng Panginoon. The fact, mga kapatid, the way of midnight situation or
you heading into your midnight. Sickness, suffering, sorrow, but troubles, trials, or tribulation, huwag mong ipagpalit ng kaligtasan mo, mga kapatid. Huwag mong ipagpalit sa sakit ng kaligtasan mo. Huwag mong ipagpalit sa maraming pera sa iyong bangko ang paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag mong ipagpapalit na magandang sasakyan na iyong dinadrive ngayon, magandang tahanan na iyong, mga kapatid. This is the best day ever when you come to the house of God and you lift up your hands. Lord, here I am. I worship you. I magnify you. The best day ever. Yung ating pong midnight na buhay, ito po yung testimony natin. Nangyayari sa buhay na natin, mga kapatid. God has a way of blowing out our mind. Right at the point when they feel like giving up, God has showed the way and showing up at the right time. Even in the midnight, Paul and Silas were fully aware of this. I'm not surprised when God show up on the midnight, mga kapatid. Amen. Even though you are praying as long as you can, when it's the right time, God will answer your prayer. Huwag ka lang huminto manalangin. Midnight is an hour of prayer, mga kapatid. So thus we surprised that they pray on the midnight, and when they pray, they include praising the Lord, hallelujah, in their life. It's easy to sing, mga kapatid, kung lahat ay maganda. It's easy to sing when everything is gonna be alright. It's easy to sing, mga kapatid. It's easy to come to the house of God. Everything gonna be alright. Halimbawa, wala kang pamasahe, meron ka naman 2 paa. Kung minsan, mga kapatid, mahirap dumalo dahil nakaangka tayo sa pera, mga kapatid. That's it's not the way. Alam ng Diyos ng lahat ng bagay na yan. Kung ikaw ay mawawalaan, pero hindi nawawala yung paglilingkod mo sa Diyos. I want you to understand this. God knows every hardness of our life. Alam ng Diyos yung kahirapan mo. Alam ng Diyos ng lahat ng bagay. Hindi ka pa pinapanganak. Alam na ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. Sabi nga nung bata, mga kapatid, dahil ang preacher, sabi niya, ang lahat ay nagngangalit ng kanyang pong ngipin sa impyerno. May problema yung bata, pumunta sa pastor. Sabi ng bata, mayroon akong problema, sir. Dahil yung lola ko nung namatay, walang ipin. Sabi ng preacher, mga kapatid, sabi niya, God will provide. Handa lahat ng Diyos yan. And dahil hindi nagbabago ng ating Panginoon. Amen. Biro mo, gumawa sila ng maganda para lamang maligtas si Lydia, mga kapatid, sa kanyang pong ginagawa. Pero naikulong pa rin sila. Ikinulong pa rin sila, mga kapatid. Pero nakulong yung 2, mga kapatid. Amen. Hindi sila nag-atubili. Hindi naman nakulong ng kamay, yung paa, pero hindi nakulong ang bibig, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bawat isa sa atin, meron tayong bibig, pero kung minsan, ipinagkait pa natin sa Panginoon. Naiya tayong sumigaw para sa pagpupuri sa Panginoon. Alam nyo ba, mga kapatid, ang sigaw ay makapangyarihan yan, mga kapatid. The word that coming out unto your mouth to praise the Lord is very powerful, mga kapatid. Makapangyarihan yan, mga kapatid, when the Israelite na kanilang pong iikutin, mga kapatid, ang Jericho.
Sa first day, wala silang imik. Sa second day, wala silang imik, mga kapatid. Sa third day, wala silang imik. Pero sila po ay sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Sila po ay gumaganap ayon sa kalooban ng ating Panginoon. The instruction that they have, they follow God's instruction, mga kapatid. Sila po ay nandoon sa first day, second day, and third day until 6 days. Alam nyo ba, mga kapatid, even though they will not see, God will see what happened in the wall of Jericho, mga kapatid. Hindi man nakikita ang naked eyes ng mga Israelitas habang sila po ay naglalakad doon po sa wall of Jericho. Pero alam na ng Diyos ang nangyayari, mga kapatid. Unti-unting niyayanig, isa-isa, mga kapatid, bawat bricks ay nawawala na, mga kapatid, ay unti-unti nang nagsishattered, mga kapatid. Unti-unti nang silang naghihiwalay. When in the seventh day, when they shout, hallelujah, including their instrument, but there is power in the shout and obedience of the Israelite. When they shout unto God with the voice, they have triumph, mga kapatid. They have victory, hallelujah. That's why every time you come to the house of God, don't forget to praise and magnify the King of Kings and the Lord of Lords. He is God that knows best things in our lives. That's why pag ikaw ay nanghihina, mas lalo ka pang magpuri sa Panginoon. Ikaw ay may sakit, mas lalo ka pang magpuri sa Panginoon. Your midnight day is coming in the morning. Hallelujah! David ran hiding in the cave, scared, hungry, running away from the very man that would have given his life, mga kapatid. I see Joseph in Pharaoh's prison sent by his jealous brother. I see Daniel sleeping like a baby while the lion thrown around him. I see the 3 Hebrew boys thrown, amen, into the very furnace. Pero hindi sila sumuko, mga kapatid. Hindi nila binitawan ang Diyos na kanilang pong paglilingkuran, kundi bagkos sila po ay sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. It looks like Paul and Silas, they preach the word of God to save one soul, but they are not complaining. Instead of complaining, they are worshiping God. They are serving God, knowing that God is the respecter of person. Meaning, if He did them, He will do the same thing today. Kung ginawa niya noon, gagawin din ng Diyos sa bawat panahon ng ating pong panambahan. Bakit, mga kapatid? Nung una pa lamang, kukunti pa lamang ang Bible school student. Wala pa lamang nabuksan, mga kapatid, ng mga gawain ng Panginoon sa Northern Luzon. Wala pa, mga kapatid, but unti-unting lumakad ang mga leaders na natin sa bawat bayan. Hallelujah, tinataas ng kamay para magkaroon ng gawain. And look what the Lord has done to our district. And look what the Lord has done to our church in Baguio City, mga kapatid. Kung ginawa ng Diyos ang kabutihan sa ating pong kahinaan, naging malakas tayo na maglilingkod sa Panginoon. Hindi lang ito, mga kapatid, mas malaki pang ibibigay ng Diyos sa buhay na natin, mga kapatid. When we do that thing, begin now to worship God in the Spirit and in truth. Come on, let your neighbor hear you worshiping God. Come on, hallelujah. Kailangan
Why? When these two person inside the dungeon, inside the jail, when the earthquake come, amen, tignan ninyo mga kapatid, when God send an earthquake, walang mawawala. Walang tatakas sa bilangguan. Bakit? Meron nagkihintay na Philippian, amen, doon jailer mga kapatid, na maligtas ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo ba alam na tuwing linggo meron tumitingin sa atin na tayo po ay isang bagay mga kapatid na gagamitin ng Panginoon sa atin mga kapatid. Meron akong kaklase doon sa Bible School. Every day he's preaching on the bus. Every day since first year until second year, one day and one night mga kapatid, Bible study, that is Wednesday bumaba. Sumunod yung isang lalaki mga kapatid sa kanya. Bakit lagi kang nangangaral ng salita ng Diyos? Sabi niya, gusto kong maligtas ang bawat isa sa inyo. And then, tinignan niya mga kapatid, sa gabi na yon, tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi mo alam ang kapitbahay mo. Hindi mo alam na ikaw ay nag-aasam para may lapit sa Panginoon. Hindi mo alam tuwing punta mo, God see it already, mga kapatid, that He settled everything. Then one day, sabi niya sa iyo, mga kapatid, sabi niya sa iyo, saan church ka magsisimba? Amen. And then, sasama sa iyo. Bakit mga kapatid? You have a testimony already. You have the Word of God already. You learn, hallelujah, to worship the Lord when you come to church. You come, hallelujah, and magnify the name of the Lord. The great earthquake is the salvation of your brothers and sisters. Hindi kasiraan ang earthquake, mga kapatid. Natural disaster, kasiraan yan. Pero sasabihin ko sa iyo, pag ang Diyos ang magpadala ng earthquake, sabi ng Bible, a great earthquake. Was not the door opening and made it great earthquake? Was not the chain fall off? Was not the great earthquake? Is that prison were released and yet restrained here? I know, sabi niya mga kapatid, was God look of like that let me do it like this. You lock up, you chain in, and brothers and sisters, and suddenly you see the door flying out on your naked eyes. But salvation is coming into the house of jailer, mga kapatid. Amen. Pag hindi ka pa nabautismo sa pangalan ni Jesus, this is the day that the Lord has made. Bakit, mga kapatid? Kung noon ay mahirap ang buhay, ngayon maganda na. Noon, mahirap ang buhay, naka-tricycle lang. Ngayon, naka-4 wheels na. Naka-4 wheels na, dapat yung naka-4 wheels, yun sana ang pinakamalakas na magpupuri sa Panginoon. Ang problema namin sa church, noon, walang sasakyan. Wala magpa-parking, mga kapatid. So, ang bawat miyembro bago pumasok sa church, pinagpipray yung parkingan. And sabi ko, okay, ngayon, pinagpipray ang parkingan. Bawat isa sa kanila ay meron na sasakyan. Sabi ko sa kanila, noon, lagi tayong nananalangin. Ngayon, meron na kayong 4 wheels. Dapat sana ang pagpupuri na natin ay mas malakas pa kaysa dati na wala tayo. Ngayon, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Since we begin the work in Vancouver, hindi pa kami pinabayaan ng Panginoon. And all the dreams of instrument and all the dreams, mga kapatid, na nakita namin,
nandun na, mga kapatid. Kompleto na. Sabi ko sa church, kung kompleto na lahat ng mga pinapanalangin na natin, kompletuhin na natin sa pagpupuri sa Panginoon. Yung talon na natin ay talon ng tagumpay, mga kapatid. Yung palakpak na natin ay palakpak ng tagumpay. Yung sigaw na natin ay sigaw ng tagumpay para sa Panginoon, mga kapatid. Come on, shout unto God! Shout it! Pag mayroon kang victory, tayong lahat, mga kapatid. Pag mayroon kang victory, sigaw mo sa Panginoon. Kung wala kang victory, don't shout. If you have a victory, if God will heal you, shout it unto God with the voice of triumph. Amen. Mga Bible school, kung wala kang sponsor, shout it. Gawin na natin ito, mga kapatid. Mas malakas ang sigaw kaysa palakpak. Mas malakas ang sigaw kaysa palakpak, mga kapatid. And then you notice already that there are some midnight in your life that you will not answer. I will tell you, brothers and sisters, there is something powerful when we shout unto God with the voice of triumph. Come on, victory is here. Shouting people is here. Shouting generation is here. Come on, shout it. Shout it. Shout. Come on, let the chain fall out. Let the door flying out. Oh! Shout it! That's it! That's it! That's it! Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, kapatid. Come on, there is power in shouting. Victory is here. Yes, 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 yes. Yes, huwag kang mag-alala, tatay, nanay, mga kapatid, kabataan. Come on, shout it. Shout. Holy Ghost. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh. Come on, exercise the power of God. Oh, yan ay ginang Diyos. Ang Baguio City, mga kapatid, sa ating pong pagsigaw sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes. Yes! Huwag kang hihinto! Huwag kang hihinto! Meron bagay na nangyayari sa buhay mo. You don't have the answer, but He have the answer. Meron kasagutan ng Diyos na pinaglilingkuran po na natin. Come on, continue for a little while. God is doing great things. Yes! 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 Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, God. We bless your name, Lord. Hallelujah.
Oh yes, naramdaman mo. Hallelujah. Gaano katagal na hindi ka sumigaw at nagsalita ng iba't ibang wika, kapatid. Kailan na? Kailan ang iba? Kailan pa hihintayin? Hallelujah, na ikaw ay magsalita ng iba't ibang wika. Kailan pa, mga kapatid, nang ibigay mo ang pinaka-the best mo sa Diyos? Panahon na, mga kapatid, para ibigay ang best sa Panginoon. Yeah!